Sa loob ng 74 na taon, may mga tinig na hindi kailanman tumigil sa pagsasalita. Tinig ng balita, tinig ng katotohanan, tinig ng bawat Pilipinong may kwento, may pangarap at may paninindigan. 74 years of bringing the news closer to the people, telling stories that matter, and being the voice of the nation. At sa bawat taon na lumilipas, mas lalo nating pinapanday ang isang network na kumikinang sa serbisyo, tiwala at malasakit. RMN Networks, a diamond in the making. Ito ang DXMY. The Music and News FM station of RMN. Sa Cotabato. 90.9. DXMY. Oras sa Pilipinas sa DXMY ganap ng alas 5 na po ng umagang oras na yan. Hatid po sa atin ng Bangsamoro Federalist Party, numero 4 sa balota. Tatak RMN. Unang-una sa lahat. Headlines. Kaganapan sa magdamag, inyo nang malalaman mula sa RMN News Center. Ito ang Unang Radyo, Unang Balita. Kinalap mula sa iba't ibang panig ng lungsod at bansa. Detalyado, walang itinatago. Ang numero 1 pinapakinggan namin umaga sa bahay. Unang Radyo, Unang Balita. Ang mga boses na kwentuhan namin mga tsuper. At tindera sa palengke. Unang Radyo, Unang Balita. Ang programang gigising sa diwa ng bawat pamilyang Pilipino. Unang Radyo, Unang Balita. Tatak RMN, radyo mo nationwide. Sa magandang umaga mga kasama, mga karadyoman, welcome sa programang Unang Radyo ng Balita. Araw pa ng Miyerkules, 26 sa buwan pa ng Agosto 2026 mga kasama. Kumusta mga ka-idol? Kami po ay umasa na nasa mais kayong kalagayan at malusog na pangangatawan, malayo sa anumang karamdaman. Nasamahan niyo po kami hanggang alas 6 sa paghatid po ng mga balita na nakalap na niyo po Radyoman sa nakalipas na 24 oras. Ngayong may pasok pa na Wednesday mga kasama, special working holiday. Sa mga nagtatanong kung may pasok po ba, may pasok po ngayon mga kasama, wala pong holiday. Yan po ay paanunsyo galing po sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ating kagapay this morning si Radyoman Chief Tech Alvin Castillon at si Radyoman Eric Ricardo Madamba Jr. Ito po yung Radyoman Michael Swan. Una sa lahat, headlines. Isang lalaki patay sa nangyaring pamamaril kahapon dito sa Cotabato City sa bahagi ng Kalanganan 2. Una sa lahat, headlines. Samantala, isang lalaki din po na nag-install po ng solar street post, patay din sa pamamaril sa Sultan Kudarat kahapon. Una sa lahat, headlines. Dalawang motorsiklo o dalawang katao nasakot sa vehicular accident kagabi sa bayan po ng Awang sa Dato din Sinswat. Una sa lahat, headlines. Lalaki naman na wanted person dahil sa paglabag sa ordinansa, arestado sa bayan po ng Midsayap. Una sa lahat, headlines. Samantalang lalaking drug suspect naman arestado sa bypass operation sa bahagi po ng Kabakan. Una sa lahat, headlines. 18 million plus na halaga ng illegal na sigarilyo na sabat sa Lanao del Sur. Una sa lahat, headlines. Bagong commander ng 601st Brigade nakipagpulong sa alkalde ng Sheriff Agwak. Una sa lahat, headlines.
Mas maigpit na pagbabantay, seguridad sa mga paralan sa Sultan Kudarat Province isinusulong ng provincial government. Una sa lahat, headlines. Debate ng mga party candidate o party nominate para po dito sa First Barm Parliamentary Election gagawin bukas. Una sa lahat, headlines. Mga provisional teachers sa BARM nanawagan ng pantay na pagtrato. Una sa lahat, headlines. Sa Balitang National, Day 18 kahapon ng impeachment trial ni BP Sara nagpapatuloy. Una sa lahat, headlines. PRC nagpadala ng medical volunteers dahil sa pagdami ng kaso ng leptospirosis. Una sa lahat, headlines. Balita naman sa ibayong dagat, 6 na taong gulang na bata na sawi matapos umanong sampalin aba ng guro dahil sa kulang sa assignment. Di naman nabanggit kung saang bansa ito. Una sa lahat, headlines. O radyo, radyo, radyo! Kinig na ng radyo! Kinig na ng radyo! Para una ka, eto na. Lahat ng kailangan mong malamang balita, Impormasyon, reaksyon, aksyon, umaumaga. nakakarga na sa Unang radyo, unang balita. Sa bago at umarangkadang programa para sa mga naghahabol ng oras. Umaumaga, bago ka lumarga, mga kaganapan ay alam mo na. Unang radyo, unang balita. Dito lamang yan sa DXMY RMN Cotabato. Unang radyo, unang balita. Isa na namang produktong Tatak RMN. Radyo mo. Nationwide. Muli sa magandang umaga mga kasama, mga karadyoman, welcome muli sa ating unang radyo ng balita ngayong araw po ng Wednesday, araw po na ina ng laging saklolo mga kasama. Good morning sa mga nakatutok sa ating Facebook page live. Huwag kalimutan na i-follow at i-like at i-share yung ating balitaan para kayo po updated sa mga kaganapan sa Cotabato City sa BARM at sa iba pang panig po ng ating kapuluan. Good morning sa ating mga suki sa 90.9 FM. Good morning po dito sa 37 Barangay ng Cotabato City. Siyempre pa sa ating mga driver na sweet lover, biyahing awang super, village super. Good morning po sa inyo sa mga tricycle driver sa downtown area, sa mga bus driver na may biyaheng malalayo. Good morning po sa inyo at syempre pa sa ating mga suking mga tendero-tendera ng gulay at karne dyan sa Mega Market, Mapia Mapita sa Kanalangunsan. Kumustang bentahan sa mga sandaling ito? Boundary na ba? O malayo pa sa katotohanan? Good morning kay Ma'am Kadigya Rakman Abdullah. Nakikinig po sa atin. Good morning, kumusta ka Ma'am Diggs? At kay Dato Uno-Oto Dimaukom sa bayan po ng Dato Saudi. At kay Mad Samba, good morning kay Dato Tugoto. At kay Dun Vlog, good morning sa MB Bagwa, Cotabato City sa Purok Durian. Sa Purok Duat din po ha. Good morning kay Eduardo Swan. At kay Miss Bunko sa Qatar. At kay Marvin Leon, good morning kay Father Elmar Cortel. Sa bayan po ng Nuro Upi sa Maguindanao del Norte, good morning. At kay June Kasan, good morning po sa inyo. Kay Sally Abdul Karim, good morning. Oras pa natin ganap ng alas 5:10 na po ng umagang oras na yan. Natin po sa atin ang United Bangsamoro Justice Party numero 13 sa Balota. At ang oras na yan natin po sa atin ni Anwar Young Partner Alamada na kumakandidato sa 5th District po ng Maguindanao del Sur. Number 1 sa Balota sa ilalim ng Yubay GP. Dumako tayo sa detalye po nating balita mga kasama. Nakakalungkot na balita pa rin po ito. Walang tigil pa rin po yung mga insidente ng pamamaril na naitala dito sa ating mga lugar kung saan kahapon dako alas 8:15 po ng umaga isang lalaki ang pinagbabaril sa bahagi po ng Purok Lumbaya Yanake sa Barangay Kalanganan 2 sa Cotabato City na kung saan ay kinalala po ang biktima na si Tolon Ginta Abas. Nasa ustong gulang po ito na residente ng Mother Tamuntaka dito sa Cotabato City. Sa inisyal na investigasyon ng Police Station number 3, kasama mo na ng biktima ang kanyang misis na naglalakad sa naturang lugar nang biglang lapitan ng suspect at walang kabagabog na pinagbabaril ng ilang beses. 6 na empty shell ng bala ng kalibre 45
At 3 fire slugs ang na-recover sa crime scene ng police station number 3. Kain pa sa misis ng biktima, dati na umanong nabiktima ng pamamaril noon ng kanyang mister, ngunit ito po'y nakaligtas. Noong Abril 8, 2026. Sa ngayon, nagpapatuloy pa rin po ang follow-up investigation ng ating kapulisan. Ayon pa kay Police Lieutenant Rochelle Evangelista, di pa batid ang motibo sa naturang krimen at kung sino ang nasa likod ng pamamaril. Unang radyo, unang balita. incident na nangyari po sa Purok Malanagi, Barangay Karanganan, Cotabato City, which is this is 6 kilometers away sa Jol sa Police Station. So immediately, Sir Joel, nag-response po yung ating police station. Pumumuno po ng ating officer in charge of Captain Abdullah doon sa area, and it was turned positive. So during the initial investigation, disclosed po na habang yung biktima po nakita planin na lang po natin si alias Paul, is po itong lalaki, legal age po and residente po ng Padre Barangay Tamantaka sa Cotabato City. Kasama yung kanyang asawa po na papunta po doon sa isang lending institution para magbayad po, bigla na lang may sumulpot po ng mga suspect, sakay po ito ng motorcycle and walang habas po na pinagbabaril po yung ating biktima. Unang radyo, unang balita. Sa bayan din po ng Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte, isang lalaki din po ang pinagbabaril. Ito po ay nag-install po ng solar street lights sa mga kalsada. Ang walang awa din po ang pinagbabaril na hindi patukoy na salary na binawain din po ng buhay. Mamaya, tabayanan yung karagdagang detalye sa naturang insidente ng pamamaril dyan sa bahagi po ng Sultan Kudarat, na magkakasunod po ito sa Cotabato City at sa Sultan Kudarat sa Maguindanao del Norte. Unang radyo, unang balita. Oras po natin ganap ng 5:14 na po ng umagang oras na yan. Natin po sa atin ni MP Butch Malang na tumatakbo sa 1st District po ng SGA. Number 2 sa balota sa ilalim po ng Bangsamoro Federalist Party. At ang oras na natin po sa atin na Sultan Dato Tenga Gumpila, first nominee for traditional sector sa ilalim po ng BFP Party sa number 5 po sa balota. Dito naman na sa bahagi po ng Lanao Sur, umabot sa 18 million plus na halaga ng illegal na smuggle na cigarettes ang nasabat po ng kapulisan matapos ang kanila pong operasyon. Ayon pa kay Colonel Kabuhat, ang Provincial Director po ng Lanao del Sur PPO, posibleng nahirapan umanong idalhin o ibagsak sa ibang lugar ang naturang rim na mga sigarilyo kung kaya't sila po ay nagpasya na dito na lamang sa area po ng Lanao del Sur ibaba ang naturang mga kargamento, ngunit sila po ay minalas dahil pinalakas po ng Lanao del Sur PNP ang kanilang intelligence monitoring. At ito na nga, umabot sa 18 million plus na mga illegal cigarettes ang kanilang nasabat sa naturang probinsya. Unang radyo, unang balita. Driven to. Ang main pa natin dito si ADG with the
local police natin. No? Yung based on the report na nakuha natin sa kanila, ang mga suspect natin is from Zamboanga City. Yun nga ang pa natin. Ano nakapasok sa atin itong mga tao na to. Kasi ang intel report namin hindi na halos ng daan kundi tubig. But right now parang siguro may nagbabantay na rin doon. So they tried na makuha nila to. Ito puro taga Zamboanga. Nakuhanan natin to na malaki-laki to. 18 overall na is 18.3 million na ebidensya sa dalawang sasakyan. So right now ito ay na-inquest yung tao at ipinasa natin sa DOJ naman yung kaso about sa smuggling. Opo, tama po ba yung... Unang balita. Sa iba pang balita, arestado rin ng dalawang individual sa isang joint operation sa Barangay Baka sa bayan po ng Dato Udin Sinswat sa Maguindanao del Norte, kung saan nasamsamang umabot sa 18 paketa ng illegal na droga na umabot sa 142,000 pesos ang halaga. Pinanguna ng PIDEA BARM ang operasyon na katuwang ang 1st Mechanized Infantry Battalion ng Philippine Army, kung saan bukod sa hininalang droga na kumpisga din ang isang caliber 45 pistol na baril at isang magasin at mga drug paraphernalia sa tangkas na 1,000 pesos. Ayon pa sa militar, isinagawa na ito ng operasyon matapos ang area security ng 14th Mechanized Infantry Company habang nagsasagawa naman ng search sa operation ng PIDEA BARM sa isang bahay na sinasabing ginagamit sa illegal na aktibidad. Pinuri naman ni 6th Infantry Campilan Division Acting Commander Brigadier General Reky Bonayog ang koordinasyon ng Army at PIDEA BARM at sinabing magpapatuloy ang suporta sa mga operasyon laban sa illegal na droga at iba pang mga kriminalidad. Unang radyo, unang balita. Tambalang matinis sa mga balitang maiinit sa unang radyo, unang balita. Oras sa Pilipinas sa Dexumoy, ganap na ang alas 5:18 na po na umaga. Ang oras na yan, hatid po sa atin ni Attorney Sheriff Abbas na kumakandidato sa unang distrito po ng Cotabato City, number 1 sa balota sa ilalim po ng UBGP Party. Tatak RMN. At ang oras na yan, hatid po sa atin ni Attorney Lanang Ali Jr., 19th nominee ng UBGP, numero 13 sa balota. Tatak RMN. Bumangon na at tumutok sa Unang Radyo, Unang Balita! At ano po nga tunguin mga kasama, report natin mga kasamang Radyoman na kumala po ng balita. Ating wanang dakwan sa Radyoman.webs, karagdagang detalye sa nangyaring pamamaril kahapon dito sa bahagi po ng Kalanganan 2 sa Cotabato City na kinasawin ng isang lalaki. Sa detalye ating dakuhan si Radyoman.webs abang Ronda Presinto. Bumulagtan ang pagbabarilin ng lalaki na naganap alas 8:25 ng umaga kahapon sa bahagi ng Purok Lumbayan, Barangay Kalanganan 2, Cotabato City. Kinilala ni Police Station 3 Chief Police Captain Nura Rahma Abdullah ang biktima na si Tulon Ginta Abbas. Nasa tungkulang residente ng Mother Barangay Tamuntakan nitong lungsod. Sinasabing nakatayo lamang ang biktima sa harap ng isang tindahan kung saan agad dumating ang dalawang suspetsado sakay ng motorsiklo sabay na binanatan si Abbas. Nagtamo ng tama ng bala sa ulo at iba't ibang katawan ng biktima at sinubukan pang isugod sa ospital subalit idineklarang dead on arrival ayon sa nakatalagang doktor. Sa follow-up report mula sa Presinto Trust, dati nang nabaril si Abbas may 3 buwan nang nakalipas at nakaligtas sa kapahamakan. Personal grudge ang isa sa nakikitang motibo sa krimen habang may person of interest ng PNP Station 3 sa mga nakatakas na suspek. Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Cotabato, Radyoman-Ebs, abang tatak RMN. Unang radyo, unang balita. Salamat at web sa detalye ng balitang yan. Samantala itong lalaki na nabaril sa Sultan Kudrat na naglalagay lamang po ito ng mga solar lights sa pinagbabaril. Ating dakuan si Radyoman Dato Jul Di Mapalaw. Ronda Presinto. On the spot na namatay ang isang 26 anyos na solar post installer
matapos barilin ang dalawang di patukoy na mga sospek alas 10:40 ng umaga kahapon sa barangay Dalmang Cove, Sultan ng Kudarat sa Maguindanao del Norte. Kinilala ni SKMPS Chief Police Lieutenant Colonel Bashir Alindo ang biktima na si Merham Tugis Amilol, binata at residente ng barangay Banubo sa nasabing bayan. Bate sa kanilang inisyal na investigasyon, naghuhukay noon ang biktima sa gilid ng barangay road nang lapitan ng dalawang lalaking sakay ng motorsiklo at walang habas na pinagbabaril. Na-recover sa crime scene ang dalawang fired bullets at isang fired cartridge case mula sa di patukoy na uri ng armas. Patuloy ang investigasyon ng mga pulis upang matukoy ang motibo at kung sino ang mga nasa likod ng naturang krimen. Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Cotabato, Radyoman Julie Mapalao, Tatak Karamen. Unang radyo, unang balita. Salamat Dato Jul sa balitang yan. Samantala, 2 katao naman kritikal sa paggamutan matapos bumangga sa Center Island sa bahagi pa ng Dato din ng Sinswat. Ito yung delikado dyan sa lugar ng Dosa. Mula dyan sa Barangay Tamuntaka hanggang sa Awang yung Center Island na kapag gabi ay di po nakikita. Delikado sa mga dami na po mga nadisgrasya mga sasakyan. Ito panibago kagabi, 2 sugatan sa detalye sa Radyoman Maestro Rahiban Sao. Ronda Presinto. Sugatan at nasa malubhang kalagayan ng magkasintahan matapos bumangga ang kanilang sinasakyang motosiklo sa Center Island sa Barangay Tamuntaka sa bayan ng Daturin, Sinsuat sa Maguindanao del Norte bandang alas 8:30 ng gabi kagabi. Kinilala ang mga biktima na sina Camarodin at ang kanyang backride na si Arias Nor, kapwa residente ng lungsod. Ayon sa kaanak ni Camarodin, nagkayaan umano ang dalawang kumain ng balut sa cruising Awang nang aksidente bumangga ang kanilang Honda Click 125 sa Center Island na walang reflector. Tumilapon ng dalawa dahil sa lakas ng impact at nagtamo ng matinding sugat at basa sa katawan. Agad naman ay sugod ng mga unang rumesponde sa pinakamalapit na bahay pagamutan upang malapatan ng lunas. Sa kasalukuyan ay patuloy na inoobserbahan ng mga doktor. Kasama mo sa DXMY 90.9 Radyoman Maestro Rahiban sa Tatak Armen. Unang radyo, unang balita. Salamat Maestro sa balitang yan. Hinahinay din po sa ating mga driver para nang sa ganun makaiwas po tayo sa disgrasya. Sunod-sunod na po itong mga natatalang banggaan na vehicular accident dito sa ating lugar sa nakalipas na mga araw. Samantala ating kadakwan na sinasabing completion na ceremony sinagawa para sa female PDLs ng Cotabato City Jail. Sa detalles, Radyoman Daisy Mangod. DXMY. Tatak RMN. Bilang bahagi ng rehabilitation program, isinagawa ang completion ceremony para sa mga babaeng person deprived of liberty o PDLs ng Cotabato City Jail Female Dormitory ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP matapos nilang makumpleto ang programa. Layunin ng aktibidad na ito na magbigay ng suporta sa mental health, pangkalahatang kalusugan at community reintegration para sa PDL sa nasabing pasilidad. Binigyang diin sa aktibidad ang kahalagahan ng edukasyon, pagsasanay at mga programang rehabilitasyon bilang bahagi ng paghahanda sa kanilang pagbabagong buhay. Patuloy namang isinusulong ng Cotabato City Jail ang mga programang naglalayong suportahan ang rehabilitasyon, pag-unlad at reintegration ng PDL sa lipunan. Kasama mo sa DXMY 90.9 Radio Monday si Mahmoud Tatak R. Unang radyo, unang balita. Salamat Radyo Daisy. Good morning sa mga nakatutok pa rin po sa atin kay Hadja Rahima Palumbi Angkay at kay Sally Abdul Karim, kay Matwa Manguda. Good morning sa bagi ng Tanuel sa Dato din na Sinswat. Good morning kay Abbas Bay Loyosan. Sa Abbas Family daw sa Libungan at kay Fatima Uto Abdullah Ayub ng RH9, kay Ma'am Marites Carillo de la Torre Sidon. Good morning, Ma'am Bing, dyan sa bahagi ng Talipapan ng RH9, kay Kuya Bong Sidon. Good morning. At kay Samsudin Mama Saunda, good morning po sa inyo. Ng Liguasan SGA at kay Evelyn Fontanilla, kay Violet Nengas Kapantuhan. Pa-shoutout kay Inday Bailon nanonood sa Davao Airport sa inyo pong programa. Good morning dyan sa Davao Airport. Kay Rosabella Uga sa Ngeban, kay Hagyar Gayak, good morning. Dito sa inyo pong mga taga-subaybay. Kay Wahida Kan Mamalapat, good morning sa Kadayangan SGA, kay Merlukman ng Buluan at kay Hadja
O kay Dato Paika Benito from Tabiran na sa DOS. Kay Black Hawk Ala, good morning. Kay Mar Baliwan, good morning sa Tugunan SGA. Kay Sal, pa-shoutout daw sa mga referee sa BAP Cotabato City. At kay Swarta Utuad Sis, good morning sir sa ating City Public Safety Office. Good morning po sa inyo sir, kay Sir Swarta Utuad Sis. Salamat po sa inyong pakikinig sir. At kay Doc Margani Gumander sa bahagi po ng Mahad dito sa Cotabato Darussalam College. Good morning Doc. Kumusta ka naman Doc? Kumusta dyan sa Darussalam College? Sa Cotabato Darussalam College. Oras natin ganap na ang 5:26 na po ng umaga. Ang oras na yan, hatid po sa atin ni Doc MP Tumanda Antok, number 1 na sa balota, tumatakbo sa 3rd District ng Cotabato City sa Parliamentary District sa ilalim ng Bangsamoro Federalist Party. Tayo po ihigop muna ng Masilman Strong Coffee para may lakas tayo sa buong maghapon. Unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyong huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita. This time check is brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by Simdex D. Suggested retail price of Simdex D is still at $3.50. This time check is brought to you by Tanduay 5 years. Tibay ng loob, tibay Tanduay. This time check is brought to you by Milo. Drink Milo every day. This time check is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutin, mas epektibo, mas klaro. That time check is brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The #1 multivitamins for age 50 plus. This time check is brought to you by Cobra Energy Drink. Ang liwanag na ito, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care. Para sa bayan, para sa hangarin. BFP number 4 sa balota. Iboto para sa Bangsamoro. BFP number 4 sa balota. Iboto para sa Bangsamoro. BFP number 4 sa balota. Iboto para sa Bangsamoro. BFP para sa bayan, BFP para sa hangarin. Inklusibo, Bangsamoro. BFP number 4 sa balota. Iboto para sa Bangsamoro. BFP number 4. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa ating suwatan no, at pagkasuldo, mana si Sultan Dato Teng Upong Gumbila ay kasakong duwaro na Sultan sa Kabuntalan Mindanao Darul Salam, abot kandidato sa pagka-tradisyonal leader kanong partido no BFP. Sunyaba at kinamong ko sa kandidato na tradisyonal leader na sabab kanong paninindag ko kanong maratabat no kita no ang mga tuko ng sultanet sa bansa po. Ataw kanong kapangilay kanong kagkabagay no peace, unity and solidarity. Mag-isa-isa tanong kanong nyaba akaman itanong ilabi so kapapagalyatan no nyaba a eleksyon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa Riot Democratic Party, partido para sa lahat ng Bangsamoro. Another day, another grind. Kasama si Sweetie Fahani. Uy, oy! Madaling lapitan, handang umalalay para sa Bangsamoro. Walang haso sa trabaho, solusyon hindi problema, batas hindi atras, serbisyo at
progresibo'y hangad. City Fahani, Fort Domine ng Raaya Democratic Party. Another day, another grind. Walang maiiwan behind. Para sa Bangsamoro, Ipanalo natin ito. kay City Fahani. Angat tayo. Assalamualaikum. Dr. Tumanda Antok po, number 1 sa balota para sa District 3 ng Cotabato City. Marami pa rin sa ating mga kabataan ang nahihirapang matutong bumasa. Marami rin ang hindi nakakapagtapos ng kolehiyo. At habang umunlad ang sentro ng lungsod, marami pa rin komunidad sa District 3 ang naiiwan. Mapupunan natin ang mga pagkukulang na ito sa parlamento. Isusulong natin ang school kitchen para sa mga pampublikong elementarya. Mas mataas na kalidad ng edukasyon sa ating state universities and colleges. Bilang guro, mananaliksik at eksperto sa pulisya. Iaalay ko ang aking kaalaman at karanasan sa paglilingkod sa inyo. Ako po si Dr. Manda Antok, hindi natutulog sa serbisyo. Number 1 sa balota para sa District 3 ng Cotabato City. Political advertisement paid for by Dr. Sir Bosch Malang, Team Malangkas. Number 2 sa balota sa District 1 ng SGA. Bangsamoro Federalist Party. Malangkas ang serbisyo. Team Malangkas. Number 2. Malangkas. Malangkas ang pagkakaisa. Team Malangkas. Number 2. Malangkas ang pagunlad. Team Malangkas. Number. Malangkas. 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 Ang serbisyo. Team Malangkas. Sir Bosch Malang, Team Malangkas. Number 2 sa balota sa District 1 Sir Bosch Malang. Number 2 sa balota. Number 2. Malangkas ang pagkakaisa. Team Malangkas. Aktor nila ng ali. Aktor nila ng ali. Aktor nila ng ali. Aktor nila ng ali. Hindi sa galit, hindi sa takot, kundi sa tapang na may malasakit. Sa pagkakaisa, sama-sama ang tinig para sa Bangsamoro na ating iniibig. Aktor nila ng ali. Hey, 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 hey. Aktor nila ng ali. Ho, 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 ho. Tinig ng katotohanan, tinig ng paninindigan. Aktor nila ng ali. Aktor nila ng ali. Halalang Bangsamoro. Assalamualaikum, Norhana. Malapit na ang BARM parliamentary elections. Pero may tanong lang ako. Anong pinagkaiba ng parliamentary district representative at congressional district representative? At sino ang iboboto natin sa BARM election? Alaikumussalam City, ang Congressional District Representative ay ang mga kongresista na iboboto natin sa national elections. Sila ay parte ng House of Representatives sa Pilipinas. Ang Parliamentary District Representative naman ang siyang iboboto natin sa BARM parliamentary elections at sila ay mabibilang sa mga members of parliament o mga MP sa BARMM. Yun pala ang pinagkaiba ng dalawang uri ng district representative. Ngayon, handa na akong bumoto sa BARM parliamentary election. That news was brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number 1 multivitamins for age 50 plus. This newscast is brought to you by Nescafe Classic. Mag-Nescafe Classic araw-araw. 100% puro at natural. Pinakamasarap na black coffee. This newscast is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutin, mas epektibo, mas klaro. This newscast is brought to you by Nescafe Classic. Mag-Nescafe Classic araw-araw. 100% puro at natural. Pinakamasarap na black coffee. O radyo, radyo, radyo! Kinig na ng radyo! Kinig na ng radyo! Para una ka, eto na. Lahat ng kailangan mong malamang balita, Impormasyon, reaksyon, aksyon, umaumaga, nakakarga na sa Unang Radyo, Unang Balita. Sa bago at umarangkadang programa para sa mga naghahabol ng oras. Umaumaga, bago ka lumarga, mga kaganapan ay alam mo na. Unang Radyo, Unang Balita. Dito lamang yan sa DXMY RMN Cotabato. Unang Radyo, Unang Balita. Isa na namang produktong Tatak RMN. Radyo mo. Nationwide.
Oras sa Pilipinas sa next sumay ganap ng 5:36 na po na umaga. Ang oras na yan, hatid po sa atin ni MP Attorney Omar Yasser Sema, number 1 nominee ng Bangsamoro Party at number 2 sa balota. Tatak RMN. Gaganda na ang gising nyo. Mainit na balita sasalubong sa inyo. Unang radyo, unang balita. Tuloy sa paghatid po ng mga balita nga nakalap na niyo pong Radyo Man ngayong araw po ng Wednesday. Sa mga nagtatanong pa rin po kung may pasok po. Dahil special working holiday ngayong Maulidi Unnabi. Dahil kahapon marami po mga nalito. Sabi nila wala daw klase dahil holiday. Pero kagabi nagpalabas po ng advisory ang Bangsamoro government. May pasok po ngayon. Special working holiday para po dito sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ibig sabihin may pasok. Pero ibang private school na nagdeklara silang walang pasok ibang mga private school dito sa Cotabato City. Kasi sabi ng ibang teacher sa mga estudyante makinig sa advisory bukas. So ito yung advisory. May pasok dahil special working holiday itong Mauli Unnabi. Yun. Ating sineselebrate ngayon yung Maulid Unnabi mga kasama. Good morning sa mga nakatutok pa rin po sa atin kay Tungopak sa Datuangal Mitimbang, kay Sukarno Abotasil Amilil sa bahagi po ng Datu din na Sinswat sa SPD at kay Connie Meme sa bahagi ng Poblasyon 8 dito sa Cotabato City. Sa Team Talipapa kay Ate Jane, Kuya June Amis, good morning. At kay Sarge Wanday dito sa bahagi po ng Talipapa pa rin po at kay Kuya Rigor. Kay Mambay Mems Balaw, good morning. Sa bahagi po ng poblasyon o ng RH11 sa San Pablo Village, good morning po sa inyo. Sa mga balita pa rin po natin, arestado ng mga kapulis sa isang 26 anyos na lalaking wanted sa paglabag sa ordinansa sa joint manhunt operation ng kapulisan sa bahagi ng Central Katinggawan sa Midsayap, North Cotabato. Tinalalang na aresto na si alias Kaloy, 26 anyos, binata, walang trabaho na residente sa naturang barangay. Siya ay dinakip sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng RTC Davao City noong November 29, 2022. Dahil sa paglabag sa Davao Ordinance number 0307-2020 na may inirekomendang piyansa na 3,000 pesos. Ayon pa kay Pro 12 Director Police Brigadier General Alan Manibog, bahagi ng naturang operasyon na patuloy na pagsisikap ng pulisya na maiserve ang lahat ng mga may warrant of arrest. Unang radyo, unang balita. Samantala, dito naman sa bahagi po ng Buluan, gagawin ngayong araw itong proclamation rally ng United Bangsamoro Justice Party para sa provincial level ng Maguindanao del Sur. Diyan po gagawin sa bahagi po ng Buluan na Gymnasium. At kahapon nagkaroon din po ng aktibidad dyan sa bahagi po ng Camp Darapanan na kung saan sinabi ni UBGP Party President at MILF Chairman Amirul Mujahideen Alhaj Murad Ibrahim na isa lamang ang kandidato ng Moro Islamic Liberation Front sa politika. Ito ang UBGP Party. Ayon pa kay Murad, ang UBGP ang partidong magdadala at magsusulong ng tunay na layunin at adhikain ng MILF para sa Bangsamoro. Nanawagan din siya sa mga botante na makilahok sa darating na halalan at gamitin ang kanilang karapatang bumoto partikular sa kandidatong kanilang iniendorso. Unang radyo, unang balita. Yamana parlamentary na yaman ko ang manakang tenis So yang membuat siya na
Unang radyo, unang balita. Oras ganap ng 5:41 na po ng umaga. Ang oras na yan natin po sa atin ni Prof. Edgar Ramirez, number 1 nominee ng Christian for Peace, number 7 sa balota, at Percival Lagman, number 4 sa balota para sa settler community. Unang radyo, unang balita. Sa iba pang balita, dito naman sa bahagi ng Barangay Pag-asa, RH6 sa Cotabato City, formal nang bubuksan ang kanilang bagong multi-purpose building at barangay hall. Matapos ng ilang buwang pagpapatayo sa Purok Pinin, RH6, ayon pa kay Chairman Uyod, sa unang pagkakataon ng kanyang panunungkulan, kaagad inilipat sa tanggapan ni MP Omar Semang proposal kung saan mabilis na tinugon ito at pinunduhan sa ilalim ng kanyang TDIF. Ang nasabing multipurpose at new barangay hall ay may 6 na kwarto na kinabibilangan ng session hall, visitors lobby, chairman's office at staff office at iba pa. Inaasang sa susunod na mga araw ay magiging fully operational na ang gusali at makakabenepisyo na rin ang mga residente ng barangay RH6 sa Cotabato City. Multipurpose hall ay nag-open kahapon. So, giribon cut namin ito kahapon. And alam niyo naman itong basta property ng barangay is open for all. Kumbaga, pag ginagamit ito ng mga kapatid namin sa senior citizen, PWD, and any program is open ito. No? Very open. So, alam niyo ng mga constituents natin na pwede nila gamitin anytime. Itong barangay hall and unang radyo, unang balita. Ang balitang yan, hatid po sa atin ni MP Attorney Pahani o City Pahani Uyod, fourth nominee ng Riot Party number 12 sa balota. Sa iba pang balita, mga kasama, patuloy na lumalawak ang suporta para kay BFE MP Doc Tumandantok na kandidato para po sa Parliamentary District ng Cotabato City matapos ang mainit na pagtanggap sa kanya ng mga residente ng Barangay Poblacion 9. Nakibahagi sa naturang aktibidad ay iba pang mga MP at iba pang mga nominee. Taos-puso siyang nagpasalamat sa mga opisyales ng Poblacion 9 sa mainit na pagtanggap ng mga kandidato ng Bangsamoro Federalist Party. Ipinapakita ng pagtitipon ng patuloy na pakipag-ugnayan ng PFP candidates sa mga komunidad at ang hangaring makabuo ng pamalang mas malapit, mas nakikinig at tunay na nagsisilbi sa mga Bangsamoro. Unang radyo, unang balita. Tambalang matinis sa mga balitang maiinit sa unang radyo, unang balita. Oras, ganap ng 5:44 na po ng umaga ang oras na yan. Hatid po sa atin ni MP Engineer by Ali Sansaluna Caron, third nominee ng Bangsamoro Party number 2 sa balota. Tatak RMN. Bumangon na at tumutok sa Unang Radyo, Unang Balita! Ating balikan mga kasama yung ating mga kasamang radyoman na kumana po ng balita. Barangay at SK Budget Forum matagumpay na naisagawa sa Cotabato City. Sa detalye sa Radyoman Day si Mangod. DXMY. Gabayan ang mga lokal na opisyal sa wastong pagpaplano at paggamit ng pondo ng kanilang barangay tungo sa mas maayos, episyente at responsableng pamamahala ng pondo. Ang pinakalayunin ng isinagawang barangay at sangguniang kabataan o SK Budget Forum sa Social Hall ng People's Palace. Nanguna sa aktibidad ang City Budget Office sa ilalim ng pamumuno ni City Budget Officer Regina Detalya. Tinalakay sa forum ang mga alituntunin at proseso sa pagbabalangkas ng taunang budget ng barangay, tamang pamamahala ng pondo para sa mga programa at proyektong pangkabataan. Layunin ng nasabing forum na matiyak ang transparency, accountability at mas epektibong paglalaan ng pondo para sa mga serbisyo at pampublikong proyekto sa Cotabato City. Kasama mo sa DXMY 90.9 Radio Monday si Mangud, Tatak R. Unang radyo, unang balita. Salamat Radyo Monday sa balitang yan. Samantala,
Mga kandidato ng UBGP ay kandidato umano ng MLF. Ayon pa kay Sir Alamada, sa detalye sa Radyoman na Maestro Rahiban Sao. DXMY. Tatak RMN Report. Tahasang sinabi ni MLF AJAG Chairman at BF J3 Operation Commander Anwar Young Fighter Alamada na ang mga kandidato ng UBGP ay mga kandidato ng More Islamic Liberation Front. Sa kanyang mensahe sa paglitipo ng mga Saudi Universities graduate sa Camp Darapanan, hinikayat din niya ang mga dumalo na huwag matakot sa mga kumakalat na pahayag sa social media. Ayon kay Alamada, malaki umano ang commitment ng militar at probar na manatiling neutral sa darating na halalan. Si Anwar Young Fighter Alamada ay number 1 sa balota sa ikalimang distrito na Maguindanao del Sur sa ilalim ng partidong UBJP. Kasama mo sa DXMY 90.9, Radyoman Maestro Rahi, Banso Tatak, Unang RMN. radyo, unang balita. Salamat Maestro sa balitang yan. Samantala, 2 lalaki arestado sa magkakawalay na lugar sa operasyon ng PNP. Sa isulan at sa President Quirino, sa detalye sa Radyoman Dato Jul di Mapalaw. Ronda Presinto. 2 individual ang arestado sa magkakahiwalay na search warrant operation sa President Quirino at Isulan, Sultan Kudarat Province. Sa Barangay Estrella ng President Quirino, isang 31 anyos na supervisor ng JNT na si Ferdy ang dinakip dahil sa paglabag umano sa Republic Act 10591 o Comprehensive Law on Firearms and Ammunition, kung saan nakuhanan siya ng isang caliber .45 Colt 1911 A1 pistol, magazine at 2 mga bala. Samantala, sa Barangay Lagilayan, Isulan naman, naaresto ang 43 anyos na magsasakang si Elias Bodji sa operasyon ng Isulan Municipal Police Station at Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA. Nasamsam mula sa kanya ang 5 sachet ng pinagginalang shabu na tumitimbang ng humigit kumulang 6.453 grams na may tinatayang halaga na aabot sa 43,880.40 pesos. Gayon din ang isang caliber .45 pistol, magazine at 6 na bala kabilang ang drug paraphernalia. Ang 2 sospek at lahat ng mga nakumpiskang ebidensya ay dinala na sa kanilang police station para sa dokumentasyon at kaukulang disposisyon. Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Cotabato, Radyoman Julie Mapalaw, Tatak RMN. Unang radyo, unang balita. Salamat Dato Jul. Samantala ating nadakwa na sa Radyoman.webs karagdagang detalye sa nangyaring turnover o formal lang pagbubukas sa Barangay Hall ng RH6. Sa detalye sa Radyoman.webs habang DXMY. Tatak RMN Report. Formal nang tinanggap ni Chairman Muhammad Noor de los Reyes Oyod ang bagong Barangay Hall Multipurpose Building matapos ang ilang buwang pagpapatayo nito sa Purok Pinin, Rosarel 6, Cotabato City. Ayon kay Chairman Oyod, sa unang taon ng kanyang panunungkulan agad inilapis sa tanggapan ni Member of Parliament Attorney Omar Yasasema ang proposal kung saan mabilis na tinugon ito at pinondohan naman mula sa TDIF ng mambabatas. Ang nasabing bagong Barangay Hall Multipurpose Building ay may 6 na kwarto na kinabibilangan ng Session Hall, Visitors Lobby, Chairman's Office, Staff Office at iba pa. Inaasahang sa susunod na mga araw ay magiging fully operational na ang gusali na ang makakabenepisyo ay mga residente sa nasabing lugar. Nagpasalamat si Kap Oyod kay MP Omar dahil malaking tulong niya ito sa mga programa at aktibidad na isasagawa sa naturang gusali. Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Cotabato, Radyoman Ebs Abang Tatak RMN. Unang radyo, unang balita. May tama ka sa loto. ating silipin muna resulta ng draw ng piseso mga kasama na binula po kahapon na di po umurong sa pagtulong. Alas 2 Swertres 339, samantalang 5 p.m. naman 726. Swertres 9 p.m. 194. 6 digit naman alas 9 kagabi 221 890. Ang tumoy 890 642 na may 13.5 million jackpot prize.
Winning combination po natin na 07, 13, 24, 17, 01 at 16. Super Lotto naman na 649 nasa 25 million ang jackpot prize. Winning combination po natin 17, 47, 20, 42, 40 at 09. Nasa 658 naman, 238 million na po ang jackpot prize. Winning combination natin 57, 36, 34, 49, 17 at 43. Congratulations sa nakakuha ng winning combination na yan. Good morning sa mga nakatutok sa atin na kay Bayo Mokulos ng Bitimbang Waya, kay Dato Tung Waya ng Purok May Alabi sa Dato Balabaran, kay Nasser Tahan ng Sultan Mastura. Good morning din po kay Ma'am Ruby at kay Sir Jun Lantaya sa Tapayan ng Sultan Mastura. Kay Kami Dipatuan na good morning from Barangay Maladig sa Pikong Salanao Sur. Kay Kamsali Gumander ng Bugabong, Sultan Mastura at kay John Piang sa bahagi po ng UP. Good morning sa tropa ko sa NDU na si Lamberto Sahudan. Good morning po sa inyo. At kay Simbay Adam, good morning. Kay Sahara Ganoy Uto at kay Patma Tawing Diki, good morning po sa inyo. Balitang Showbiz. Ating balikan sa Radyo Man na Daisy Update naman dito sa mga Marites. Ayaw paawat ng Pinay Stars kung ang pag-uusapan ay ang ganda at laki ng fan network dahil ilan sa mga ito ay nominado para sa pinakamagagandang babae sa buong mundo mula sa Shining Awards 2026. Magbabakbakan sa pagandahan paramihan ng fans sina Catherine Bernardo, Ivana Alawi, Andrea Brillante at Liza Soberano para sa Most Beautiful Woman in the World ng Shining Awards 26. Sila ang natatanging Pinay Stars na kasali sa listahan ng piling-piling personalidad mula sa entertainment, world fashion, social media influencer mula sa iba't ibang panig ng mundo. Idadaan ang kompetisyon sa pamamagitan ng botohan. Maaaring bumoto ang supporters sa Shining Awards official page at isang beses lang kada oras pwedeng bumoto. Hanggang sa December 31, 2026 ang botohan. Kasama mo sa DXMY 90.9 Radio Monday si Mangod, Tatak RMN. Unang radyo, unang balita. Salamat Radyo Monday si update sa mga Marites. Good morning kay Ma'am Serene Angkay Palot dyan sa Bangsamoro Doctors Hospital dito sa Baguio pa ng Parang Road. At kay Doc Rajandan Sinarimbo, good morning. At kay Doc Ramlin Sulaiman. Susunod na sa Radyoman Erwin Kabilbigan at Radyoman.web Sabang sa programang Straight to the Point. Ating naging partner this morning si Radyoman Chief Tech Alvin Castillon at si Radyoman Eric Ricardo Madamba Jr. Kay Hawa Jane Maliga Tanaw, good morning sa Sultan Mastura. Sa kanyang mother daw na si Alea Maliga. Ito po yung Radyoman Michael Aswan, Tatak RMN. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita.